Yo guys, welcome back! Sa mga sumusubaybay sa Web3 game discoveries natin tulad ng Crosswave campaign at Multi-Royale ecosystem, may major update na lumabas ngayon habang naka-maintenance ang website nila. At yes, official na, papasok na ang KYC system. So ang tanong, good news ba ito para sa creators? At makakaapekto ba ito sa mga low views? Pag-usapan natin. Una sa lahat, ayon sa official announcement ng Crosswave, required na ang identity verification para makareceive ng campaign rewards. Meaning, kung gusto mong kumita sa ecosystem nila, kailangan mo nang mag-verify gamit ang government ID at selfie. One time lang ito per user. Important detail, may deadline. Para sa February campaigns, kailangan verified ka before March 13. Ngayon, bakit nila ginawa ito? Simple lang ang reason, fairness at scalability. Sa madaling salita, gusto nilang alisin ang spam accounts, bots at fake participants sa system. Ito ang malaking shift sa direction ng platform, from open participation papunta sa verified ecosystem. Ngayon, ang pinaka-inaabangang tanong, makakaapekto ba ito sa low views? Base sa announcement nila, walang binanggit na minimum views requirement. Pero may isang critical change. Future reward pools will grow based on quality participation at campaign impact. So ang interpretation dito, hindi nila sinasabi na bawal ang low views, pero ang reward system magiging mas performance-based at legit user-based. Ibig sabihin, kung konti views mo pero real engagement, okay ka pa rin. Pero kung farm traffic o dummy accounts, mahihirapan na. Para sa mga tunay na creators, actually, good news ito. Bakit? Una, mababawasan ang competition mula sa fake users. Pangalawa, mas tataas ang value ng reward pools habang lumalaki ang ecosystem. Pangatlo, mas magiging professional ang platform. At may isa pang bagong feature, multi-stage campaign system. Dati, fixed reward pool lang. Ngayon, magsisimula sa base reward tapos tataas habang lumalaki ang participation at impact. So parang growth-based campaign economy na siya. At isa pang important info, may restricted countries para sa KYC. Good news para sa atin, wala ang Philippines sa list. So kung creator ka dito sa PH, pwede ka pa ring mag-participate at mag-verify. Final thoughts. Para sa akin, ang update na ito ay hindi para pababain ang small creators. Ang goal nito ay gawing legit ang ecosystem bago pa ito mag-scale. Kung nagko-cover ka ng Web3 AI battle games tulad ng ginagawa natin sa channel na ito, malaking signal ito na nagmamature na ang platform. Mas mahirap pumasok pero mas mataas ang potential value. So kung tatanungin mo ako, yes, good update ito long-term. Hindi ito papatayin ang low views creators, pero itataas nito ang standard ng participation. At kung gusto mong mauna sa mga ganitong Web3 game ecosystem bago pa sila sumikat, stay tuned lang sa channel. Dito natin hinahanap ang hidden Web3 games bago pa sila sumikat. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.